Kagagaling lang ni Anika sa kanyang trabaho bilang crew sa isang sikat na fast food chain. Bitbit niya ang isang supot na may lamang, isang bucket ng manok upang ipasalubong sa kanyang pamilya. Malapad ang ngiti niya sa kanyang mukha ng mga oras na yon dahil alam niyang magiging masaya ang mga kapatid niya. Subalit, mabilis na napawi ang ngiti nang mapansing nagkakagulo ang mga tao sa hindi kalayuan. Agad siyang binalot ng kaba nang mapagtantong nasa harap ng bahay nila ang mga ito. Mula sa mabagal na paghakbang, naging mabilis ang paglalakad niya at habang papalapit, unti-unti na niyang nakikita ang rason kung bakit nagkakagulo ang mga tao. Ang munti nilang bahay kung saan siya lumaki at nagkaisip, kung saan naranasan niyang mahalin at kung saan naranasan maging masaya, ay kasalukuyan ng nilalamon ng higante at naglalagablab na apoy. Nabitawan ni Anika ang hawak niyang supot at dali-daling nagtatatakbo palapit sa bahay nila habang ang luha niya ay unti-unti nang namamalisbis sa kanyang mga mata. Mama! Papa! Andrew! Andre! Anya! Sunod-sunod na hiyaw ni Anika. Subalit hindi pa man siya nakakalapit ay mabilis siyang pinigilan ng mga kapitbahay nila. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Sabi gusto kong makita ang pamilya ko! Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas niya. Pero kahit anong gawin niya, kahit anong pagmamakaawa ang ihiyaw niya, tila hindi nakikinig ang mga ito. Hinila pa siya ng mga ito palayo hanggang sa tuluyan na niyang hindi maramdaman ang init ng apoy na tumutupok sa bahay nila. Nasaan sila, Mama? Nasaan sila? Nasaan ang pamilya ko? Hagulhol ni Anika. Anika, wala na sila. Tugon sa kanya ni Aling Tire, isa sa mga matanda nilang kapitbahay na malapit sa kanila. Hindi yan totoo, Aling Tire. Imposibleng wala na sila. Sigurado ligtas sila kay... Pasensya na, Anika. Pero yun ang totoo. Ayokong pabigatin ang loob mo, kaya umalis na muna tayo rito. Hindi mo kakayanin. Sabihin niyo po sa akin ang nangyari, Aling Tire. Hindi po naniniwala na wala na sila. Putol niya sa matanda habang wala pa ring habas ang pagragasan ng mga luha niya. Bumuntong hininga ang matanda bago hinawakan ang kamay niya. Maliit pa lang ang apoy. Nakalabas ang mama at papa mo pero bumalik sila sa loob dahil naandoon pa ang mga kapatid mo. Akala kasi nila nasa labas na sila. Pero wala. Kaya bumalik sila. Pero ilang minuto nang nakakalipas, hindi pa din sila lumalabas. Hindi nagtagal. Tuluyan nagnilamon ng apoy ang bahay niyo habang nasa loob pa silang lahat. Pahayag ni Aling Tire na agarang ikinawasak ng puso ni Anika. Maya-maya pa narinig na niya ang sirena ng bombero. Pagkarating nila ay agad nilang pinatay ang apoy gamit ang tubig. Tahimik na umiiyak si Anika ng sandaling yon habang nakalumpagi pa rin sa kalsada. Pinagmamasdan pa rin niya ang bahay na naging parte na ng buhay niya. Nananalangin na sana'y buhay pa ang pamilya niya. Gusto niya pang makasama ang mga ito at abutin ang mga pangarap nila. Subalit hindi nagtagal, tuluyan nang namatay ang apoy kung saan bumungad sa mga bombero ang 5 bangkay. Magkakayakap di umano ang mga ito. Hindi ako naniniwala. Lakas loob na sambit ni Anika bago luhaang tumakbo palapit sa bahay nilang halos maging abo na. Sa hindi kalayuan, sa kusina, nakita niya ang mga bangkay na tinutukoy nila. Magkakayakap nga ang mga ito. Tila pinoprotektahan ang isa't isa. Nanginginig siyang lumapit sa mga ito at napaluhod na lang nang tuluyan siyang lamunin ng katotohanan. Ang pamilya niya nga ito dahil sa kwintas na nakita na suot-suot pa ng papa niya. Ang kwintas na inregalo niya rito kamakailan lang. Pumalahaw si Anika sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Gusto niyang lumapit sa mga ito at yakapin sila, ngunit hindi niya magawa. Pinanghihinaan siya at hindi niya alam ang gagawin niya sa buhay ngayong mag-isa na lang siya. Paano na ako, Mama? Papa, paano na ako mabubuhay kung wala kayo?
Puno ng sakit na litanya niya habang hindi pa rin maproseso na wala na ang pinakamamahal niyang pamilya. Lumipas ang mga araw, wala pa rin si Anika sa sarili dahil sa masalimuot na pinagdaanan. Halos wala siyang tulog at kain sa mga nangyari. Kaya kahit mabilis na panahon, halata agad ang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyaring yun sa tanang buhay niya. Kahit mahirap ang buhay, masaya pa rin siya dahil masayahin at suportado siya ng mga magulang niya. Isama pa ang 3 niyang mga kapatid na palagi niyang kinukunan ng lakas ng loob sapagkat lahat ng ginagawa niya ay para sa mga ito. Ilang araw binuro lang mga ito sa basketball court ng barangay hall bago sila inilibing. Malaki ang pasasalamat ni Anika sa konsehal sapagkat ito ang tumulong sa kanya para magkaroon ng maayos na burol at libing ang namayapa niyang pamilya. Pero mas masakit pala na makita silang unti-unti nang ibinababa sa lupa dahil kahit kailan hindi na niya makikita ang mga ito. Hindi na alam ni Anika ang gagawin. Iyak lang siya ng iyak ng mga sandaling ito. Durog na durog ang puso niya. Pakiramdam niya ay wala na ang saysay ang pananatili niya sa mundong ito kung nag-iisa na lamang siya. Pinanghihinaan na siya ng loob. Umaasa na lang siya sa masasayang alaala kasama ang pamilya niya. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin ang libing. Nagsisialisa na ang mga tao pero siya'y nakatayo pa rin sa harap ng puntod ng pamilya niya. Sa pagdilim ng kalangitan ay siya ring pagbuhos ng malakas na ulan. Subalit, hindi pa man siya tuluyang nababasa, biglang may tumayo sa gilid niya. May dala itong payong na nagsilbi niyang panangga sa ulan. Nakikiramay ako, Anika. Mahinahong wika nito. Dahan-dahan siyang sumulyap dito at nanlaki na lamang ang mga mata niya nang mapagsino ito. Ninong Emilio? Hindi makapaniwala niyang saad. Ngumiti ito. Ako nga, Anika. Ninong. Emosyonal niyang wika bago walang ano-ano yumakap dito ng mahigpit. Kung saan ibinuhos niya sa dibdib nito ang sakit na pilit niyang pinipigilan sa harap ng maraming tao kanina. I'm sorry for your loss, Anika. Di ko inakala na muli tayo magkikita ng ganitong sitwasyon. I'm really sorry for what happened to you. You have my sympathy. Kalmado nitong saad. Pilit na ngumiti si Anika bago humiwalay mula sa mahigpit na pagkakayakap dito. Maraming salamat, Ninong. Dahil hindi mo ko kinalimutan. Sa simpleng pagpunta mo lang masaya na ako. Sayang, hindi mo naabutan si Papa. Mag-iinom sana kayo. Anya, sabay tawa. Natatawang umiling si Emilio. You're silly, Anika. But maybe, life and afterlife, makakapag-inom kami ng Papa mo ulit. So, anong mangyayari? Anong mangyayari sa'yo? Saan ka natitira ngayon? Bumuntong hininga siya bago hinawi ang mga luha sa kanyang magkabilang pisngi gamit ang mga palad. Nagmagandang loob po yung konsehal namin. Binigyan niya po ako ng bahay na sasapat po sa... Ibig bang sabihin, titira ka dun mag-isa? May pag-aalalang putol nito. Ganun na nga po, Ninong. Wala eh. Malalayo po yung mga kamag-anak ko. Mga nasa probinsya sila. Gustuhin ko mang sumama pero hindi ko po nakikita ang sarili ko na manirahan kasama nila. Kaya mas maiging mag-isa na lang po ako. Naawa ako si Anika. And as my goddaughter, kailangan din kitang tulungan. Gusto sana kitang alukin na sumama sa akin sa probinsya eh. Why don't you live with me, Anika? Ayokong pabayaan ka na mag-isa. And I don't want to disappoint your father either. Baka multuhin niya ako. Sabay halakak nito. Talaga po, Ninong? Oo naman. Basta may permiso mo, wala namang masama sa akin. Ayoko namang magdesisyon na sarili ko lang. Kaya tinanong din kita para makapag-isip ka. Payag po ako, Ninong. Malaki ang tiwala ni Anika sa Ninong Emilio niya. Kahit hindi sila magkadugo, bata pa lang, kilala na niya ito. Kaya malaki ang tiwala niya rito. Are you sure with your decision, Anika? Hindi ba, sabi mo ayaw mong tumira sa mga kamag-anak mo kasi nasa probinsya sila. Tapos, hindi ko naman po sila ganun ka-close eh. Kaya ayoko rin pong tumira kasama sila.
Kayo po, bulinggit pa lang ako, kilala niyo na ako eh. Kaya bakit po ako magdadalawang isip? Turan niya na agad ikinatango ng ninong niya. Fine, ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Sabay sundot nito sa tagiliran niya. Sa gitna ng kalungkutan, nagawa pa rin niyang tumawa dahil sa ninong niya. Nagpaalam na si Anika sa pamilya niya sa huling pagkakataon bago sila lumisan sakay ng mamahaling sasakyan ng ninong niya. Kasalukuyan siyang nakatanaw sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng mga tanawin sa labas nang biglang basagi ng ninong niyang katahimikan. May I ask, Anika? Anong naging sanhi ng pagkasunog ng bahay niyo? Bumuntong hininga siya bago bumaling dito. Sabi po sa akin, dahil daw po sa kandila, hindi ko po alam na naputulan na pala kami ng kuryente ng gabing yun. Kung sinabi lang po sa akin ni na mama at papa, nagawan ko na po agad ng paraan. Hindi sana sila. Naiintindihan ko, Anika. Kahit kailan talaga, yung papa mo. Palaging nahihiya sa akin. Sinabi ko sa kanya na kapag kailangan niya ng tulong, huwag siya mahiya. But he chose not to ask me. Dahil ayaw po ni Papa na humihingi ng tulong, lalo pat kaya naman niyang i-provide. Ayaw po kasi ni Papa na umuutang. Iba sa akin. Kapag nagbigay ako, hindi na ako humihingi ng kapalit. Sa yaman ko, ano pang hihingin ko, di ba? Siguro yung pagiging mabuti na lang sa akin. Anito habang striktong minama ni Obra ang sasakyan sa kalsada. Hiling ko po sana ay masaya sila kung nasan man sila ngayon. Nakakainis lang dahil hindi nila ako hinintay. Di sana sama-sama kami na. Hey, don't say that. Sabay tigil nito ng sasakyan. Look at my eyes, Anika. Tandaan mo, may rason kaya ka pa nabubuhay. So don't you ever say that again. You're not alone. Nandito pa ako. Magpakatatag ka lang, ha? Alam kong hindi mabuti ang kalooban mo ngayon and I'm here to help you. Tutulungan kitang makalimot. Basta tandaan mo, nandito pa ako, okay? Kinuha nito ang mga kamay niya bago yun masuyong pinisil. Kahit papano ay napanatag ang loob niya sa sinaad nito. Pilit na naman siyang ngumiti bago walang nagawa kundi ang tumango. Nang magpatuloy ang ninong niya sa pagmamaneho, muling bumaling si Anika sa labas ng bintana upang libangin ang sarili habang bumabiyahe sila patungo sa malayong lungsod. At pagkaraan ng ilang oras, tuluyan na silang nakarating sa destinasyon. Dali-daling bumaba si Anika sa sasakyan at pinagmasdan ng napakagandang kapaligiran. Napakasariwa rin ng hangin dahil puro mga berde ang makikita sa kabuuan ng asyenda ng ninong niya. Welcome to Asyenda Montelibano, Anika. This is your home now. May galak na saad ng ninong niya nang makababa ito ng kotse. Ang laki-laki naman ng lugar na to, Ninong. Parang ang sarap-sarap mag-ikot dito dahil bukod sa presko ang hangin, ang gaan-gaan din sa dibdib ng tanawin. Halos lumabas na ang gilagid ni Anika dahil sa tuwa. Marami kang pwedeng gawin dito, Anika. Gusto mo ba sumakay sa kabayo? How about maglangoy-langoy dyan sa pool o sa ilog? O kaya naman magtampisaw ka sa sapa? Talaga po, Ninong? Opo, gusto ko po. Kahit 21 na, heto tuwang-tuwa at sabik na sabik pa rin siya. Okay, we will do that tomorrow. Sa ngayon, pumasok na muna tayo sa loob ng mansyon. Magagabi na rin eh. Nakangiti siyang tumango. Nakakagulat din ang mansyon sa harap nila. Napakalaki noon na para bang aabuti ng isang buong araw bago ikutin ng bawat sulok. Napakaganda rin ng fountain sa harap ng mansyon. Siguro, kung nasa ere siya at tinanaw niya ito, mas magagandahan siya. Pakiramdam tuloy ni Anika ay nasa paraiso sila ngayon. Nang maglakad na ang ninong niya, sumunod na siya rito. Sakto namang paglapit nila sa pinto, bumukas ito at sumalubong sa kanilang isang matanda na siyang nagbukas ng malaki at matayog na pintuan. Anika, meet Manang Conchita, ang kaisa-isang kasambahay dito sa mansyon. Pakilala ng ninong niya sa matanda. Nakangiting lumapit si Anika sa matanda bago makipagkamay rito. Hi po, Manang Conchita. Ako po si Anika. Nice to meet you po. Ikinagagalak ko rin makilala ka, Ma'am Anika. Anika na lang po. Tumango rin ito. Anika. Anito habang nakangiti. Dali mo na si Anika sa magiging kwarto niya, Manang. Because from now on, dito na siya titira. Kasama natin. Sambit ng ninong niya sa matanda. Masusunod, Sir Emilio.
Tugon ng matanda bago siya nito iginaya patungo sa magiging silid niya. May galak na sumama si Anika sa matanda sa ikalawang palapag. Sa bawat paghakbang niya sa mamahaling sahig, hindi niya mapigilan ng pag-iikot ng kanyang mga mata sa kapaligiran. Tila nawala ang kalungkutan niya dahil sa kagandahan ng mansyon. Isama pa ang napakalakit halatang mamahaling chandelier sa itaas. Talagang ang mayaman ng ninong niya, pero nakakapanghinayang dahil hindi man lang ito nagkaroon ng asawa at anak. Nang makarating sila ng matanda sa magiging silid niya, hindi niya mapigilan ng magulat dahil sa laki at ganda noon. Halos kasing laki ng kwarto niya ang bahay nila sa syudad. Ang bahay kung saan nawala ang pamilya niya. Nang makita ni Anika ang malapad at magarbong kama, tumakbo siya bago tumalon doon. Sa sobrang lambot, tumalbog pa siya na ikinatuwa niya. Ang laki naman po nito. Hindi mapagsidla ng tuwang usal ni Anika bago umupo sa kama. Masanay ka na, Anika, sapagkat simula ngayong araw, ito na ang magsisilbing silid mo. Naway maging masaya ka rito kasama si Sir Emilio. Hindi ko naman po inaasahan na sa ganitong lugar ako dadalhin ni Ninong Emilio. Akala ko nga po sa simple lang pero hindi pala. Para tuloy akong prinsesa ngayon, pakiramdam ko po nasa paraiso ako. Bakas pa rin ng tuwa sa tinig ni Anika. Hindi lang parang dahil talagang prinsesa ka, Anika. Nang makita nga kita kanina, hindi ko mapigilan ng mamangha sa mukha mo. Para ka lang anak ni Sir Emilio. Sayang nga lang, hindi siya bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya huwag ka sanang maburyo ngayong 3 lang tayong nandito. Pahayag ng matanda na agad niyang ikinatango. Lumunok siya bago biglang napakunot noo. Manang Conchita, pwede ko po bang malaman kung bakit hindi na po siya nag-asawa at anak? Nakakapanghinayang din po kasi. Gwapo naman siya, kaya bakit hindi siya naghanap ng babaeng mapapangasawa niya, di ba? Payak na ngumiti ang matanda kapag kaway ngumisi. Maski ako, wala ring ideya, Anika. 40 na si Sir Emilio. Heto nga't mag-isa pa rin siya, palaging abala sa sandamakmak niyang negosyo. Pero malay mo, sa'yo niya ipamana ang kayamanan niya kapag dumating ang panahon dahil alam ko, ituturing ka niya ngayong anak. Lalo pa't mag-isa na lang siya sa buhay. Kaya Anika, napakaswerte mo kay Sir Emilio. Litanya ni Manang Conchita. Hindi alam ni Anika ang isasagot sa matanda dahil parang malayo naman ang sinabi nito. Inaanak lang siya ng ninong niya, kaya bakit sa kanya ipapamana ang kayamanan nito? Hindi naman niya ito kadugo, marahil sa pamilya nito ibibigay ang kayamanan, hindi sa kanya. Sandali pa silang nag-usap ng matanda bago siya nito iniwan sa silid niya. Binuksan niya ang malaking bintana kung saan yumakap sa kanyang malamig na simoy ng hangin. Bahagya ng madilim ang kapaligiran dahil unti-unti nang gumagabi. Tahimik at payapa rin sapagkat katatapos lang ng malakas na ulan. Ipag-shopping kita bukas, Anika. Napasinghap na lang bigla si Anika nang marinig ang tinig ng ninong niya. Bahagya niya munang inayos ang buhok niya bago humarap dito. Salamat po, Ninong. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi. No, you don't have to. Prioridad kita ngayon. I wanna give you everything because I love you as my goddaughter. Gusto ko iparana sa iyo ang buhay na hindi mo naranasan noon. Salamat po talaga, Ninong ha. Pinanghihinaan na po ako ng loob pero nang dumating ka, nabuhayan po ako. Salamat po talaga sa tulong niyo sa akin. Hindi niyo po ako pinabayaan. Wika ni Anika bago walang ano-ano'y niyakap ito ng mahigpit. At dahil magkadikit ang kanilang katawan, hindi mapigilan ni Anika ang masamyong mabangong amoy ng Ninong Emilio niya. Matapang ang amoy nito. Sapat na para magustuhan ng ilong niya. Lalaking lalaki ang amoy niya. Siguro kung magkaedad lang sila, baka magustuhan na niya ito. No worries. Hanggat nandito ako, magiging maayos ang buhay mo. Sabay halik nito sa tuktok ng kanyang ulo. Naramdaman niya ang pagiging sweet nito sa kanya. Mahigpit din siya nitong niyakap. Tila ayaw siya nitong pakawalan. Isama pa ang paghalik nito sa ulo niya na para bang walang pag-aalinlangan nitong ginawa yun. Idagdag pa ang paghagod nito sa buhok niya pababa. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang kalmado. Hindi nagtagal nakangiti siyang humiwalay rito. Ngunit bigla nitong sinapu ang pisngi niya. Masuyo lang yun habang nakatitig sa mga mata niya.
Sisiguraduhin ko na ligtas ka sa kamay ko, Anika. Sisiguraduhin ko na hindi mo pagsisisihan ang desisyon mong tumira dito kasama ako. Mahinahon itong wika bago siniil ng halik ang noo niya. Napapikit si Anika ng mga oras na iyon dahil nasamyo niya rin ang mabango nitong hininga. Nakakapanindig balahibo. Pakiramdam niya'y nagiinit siya. Pero mabilis niyang pinigilan ang sarili. Nagpatay mali siya na lang siya at umatras dito ng isang hakbang. Salamat po talaga, Ninong. Ang tangi na lang niyang naiusal ng mga oras na yon. Huwag ka na magpasalamat, Anika. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi nga, sinamahan mo ako rito sa malungkot na lugar na to. Huli ka na. Naihanda na ni Manang Conchita ang dinner. Kumain na tayo. Napatango na lang siya nang hawakan ng Ninong Emilio niya ang kamay niya. Wala na siyang nagawa kundi ang hayaan ito. Masuyo siya nitong hinila patungo sa kusina. Nang makarating, nagsimula na rin silang kumain. At dahil hindi na iba sa ninong niya si Manang Conchita, kasabay na rin nila itong kumain ng hapunan. Kinabukasan, kagaya ng sinabi ng ninong niya, ipinag-shopping nga siya nito sa isang mamahaling mall. Bumili si Anika ng mga kasuotan at iba pang gamit na kailangan niya sa pang-araw-araw. Is that it? Ang unti naman yan, Anika. Dagdagan mo pa. Okay na po to, Ninong. Nakakahiya na po kung dadagdagan ko po. Masipag naman po ako maglaba kaya… Hey, miss. Tawag ni Emilio sa sales lady na hindi kalayuan sa kanila. Nakangiti itong lumapit sa kanilang dalawa. Yes, sir. Pwede ba tulungan mo tong inaanak ko? Tulungan mo siya maghanap ng mga damit na babagay sa kanya. I don't care how much they cost. Just add them in the cart. Anito, na ikinagulat niya. Sure, sir. Let's go, ma'am. Maraming babagay sa iyo rito. Aya sa kanya ng sales lady. Gustuhin man niyang kumprontahin ng ninong niya, pero wala na siyang nagawa kundi hayaan ito sa nais. Kahit sapat naman na sa kanyang mga napili niya. Iniisip niya na baka ikagalit nito ang pagtanggi niya kaya sinunod na lang niya ang kagustuhan nito. Hindi na namalayan ni Anika ang oras. Nakita na lang niya na sobrang dami ng napili ng sales lady para sa kanya. Nang makontento na siya, pinahinto na niya ito kaya naman nagbayad na ang ninong niya. At lahat ng mga pinamili niya ay nagkakahalaga ng halos 2,000,000 piso. Halos awas na rin yun sa sasakyan ni Emilio sa dami. Sobrang dami naman po nito, Ninong. Nakakaya po tuloy sa inyo. Hindi ko po alam kung masusuot ko to lahat. Bulalas ni Anika sa gitna ng biyahe. Ngumisi naman si Emilio. You deserve it, Anika. At walang ano-ano'y pinatong nito sa hita niya ang kamay nito. Huwag ka na mahiya sa akin. Yan talaga ang gusto ko. Ang ibigay sa'yo lahat. I wanna spoil you. Kasi sa totoo lang, wala na ako ibang maisip kung saan ko ilalaan ang pera ko eh. Kaya naisip ko sa iyo ko nalang ibibigay. Lalo pa inaanak kita. And we haven't seen each other for years. Nakangiti pa nitong turan bago masuyong hinimas ang hita niya. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo, Ninong. Sobrang salamat po talaga dahil hindi ibang turing niyo sa akin. Because I love you, Anika. Mahal kita bilang inaanak ko. Kindat nito sa kanya bago binalik sa manibela ang kamay na nakapatong sa hita niya. Hindi alam ni Anika ang magiging reaksyon. Napansin niya ang kakaibang mga galawan ng ninong niya. Yung paghalik nito sa kanya kahapon, tapos ngayon yung paghawak nito sa hita niya at pagkindat sa kanya. Kakaiba talaga. Ano kayang gusto nitong iparating sa kanya? Kahit puno ng pagtataka ang utak, hindi na niya nagawa pang magtanong. Nanahimik na lang siya hanggang sa makarating sila sa paboritong restaurant ng ninong niya kung saan sila kumain bago sila bumalik sa hasyenda. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang pamumuhay ni Anika kasama ang ninong Emilio niya. Bagamat balot pa rin ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang pamilya, unti-unti na ring nagiging payapa ang kalooban niya dahil sa ninong niyang walang ibang ipinakita kundi suporta nito sa kanya. Parang ama na rin ang turing niya sa ninong niya sapagkat palagi itong nasa tabi niya. Kaya naman mas naging magaan ang loob niya rito. Komportable na siyang kasama ito. Wala na ngang hiya-hiya pa. Sa ganda mo yan, wala ka nobyo? Di nga. May pangaasar na sambit ni Emilio habang nakatayo sila sa ilalim ng puno. Pinagmamasdan ang pag-aararo ng mga magsasaka sa pagtataniman ng palay. Oo nga, Ninong. Wala po talaga akong boyfriend. 21 pa lang po ako. So? 21 is already a legal age. Yung iba nga mas bata sa'yo may anak na eh. May nakita nga ako sa balita nun. 16 pa lang may anak na. Ikaw 21. Conservative ka pa rin. Halakak ni Emilio bago dinukot sa bulsa ang isang maliit na bote na gawa sa bakal. Binuksan nito ang takip at marahang sumimsim doon.
Alak po ba yan? Nguso niya. Rum. Alak din yun eh. Sinabi ko bang hindi? Sabay ngisi nito. Wanna try? Tila nangaakit pa nitong tanong sa kanya bago inilapit sa bibig niya ang hawak. Baka malasing ako. Nandito naman ako kung malalasing ka. O bahala sa'yo. Hindi, biro lang. Hindi ka malalasing kung titikim ka lang. Go on. Taste it. It's from Cuba, by the way. Gusto nang tumanggi ni Anika. Pero tila nang uudyok ang kakaibang tingin ng ninong niya sa kanya. Sunod-sunod siyang lumunok bago kinuha ang boteng hawak nito. Kapag ko'y lumagok doon ng isang beses, agad na gumuhit sa kanyang lalamunan ng init doon. Napangiwi pa siya dahil sa kaunting paitan na lasahan niya. Pero nasarapan din naman dahil sa manamis-namis yun at may pagka-vanilla ang flavor. Masarap, di ba? Wala sa sarili siyang tumango. Opo, Ninong. Magsisinungaling pa ba siya? Kung babasahin ang ekspresyon ng mukha niya, halata namang nagustuhan niya. I guess, ngayon ka lang tumikim ng alak. Right? Tama po kayo, Ninong. Ayaw na ayaw po kasi ni Papa na uminom ako. Isa rin conservative ang papa mo eh. Well, naiintindihan ko naman. Kasi babae ka. And a father must protect his daughter. Just as a daughter protects her father. So ngayon, hindi na sa kasarian nakabase ang lahat. Sa talino at diskarte na. Anito habang matamang nakatingin sa mga mata niya. Ngumiti pa ito bago halos ubusin ang laman ng hawak na bote. Kung gusto mo pa nitong rum, marami pa ako nito sa mansyon. Natatawa na lang na umiling si Anika sapagkat sa maikling oras, halata ng pamumula ng mukha ni Emilio. Tinamaan na yata ito ng alak. Saka na lang, Ninong. Halika na, bumalik na tayo sa mansyon at para makapagpahinga ka na. Lasing ka na oh. Hinawakan niya ang kamay nito at nang akmang hihilahin na niya ito, bigla na lang siyang napasinghap nang itulak siya nito pasandal sa may puno. Napamaang si Anika sa ginawa ng ninong niya. Subalit ang mas nakakagulat ay nang dahan-dahan itong ilapit ang mukha sa kanya. Nang halos kalahating dangkal na ang layo nito, huminto ito. Nang mga oras na yon, nagkaroon siya ng pagkakataon ng harapan itong makita. Sobrang gwapo ng ninong Emilio niya. Nakakapanghina ng mga tuhod ang kagwapuhan nito. Ninong, anong ginagawa mo? Halos hirap niyang tanong dahil sa kabang nararamdaman. Tama ba ako ng pagkakarinig, Anika? Gusto mong maghalikan tayo? Ninong? Hindi. Hindi Ang sabi ko, halik ka na sa mansyon. Oh, really? Sabay hiwalay nito sa kanya. Pasensya na. Matanda na eh. Akala ko pa naman gusto mong tikman ng labi ko. Bibigay ko sana sa... Hindi yun tama, Ninong. Ninong kita, kaya hindi ko yun magagawa. Tumango ito. Naintindihan ko, Anika. I'm sorry, okay? I misheard you. Wala po yun. Tara na po, bumalik na po tayo sa mansyon. Nang tumango ito, naglakad na siya palapit sa service cart na ginamit nila patungo rito sa sakahan. Sumakay na siya at sumunod naman si Emilio sa kanya. At dahil mapula pa rin ang mukha nito, siya nang nagpresentang magmaneho ng sasakyan. Marunong ka ba magmaneho? Sa may natutunan? Tanong ng ninong niya sa gitna ng biyahe. Kay Papa po, minsan niya na po ako kasing tinuruan magmaneho ng motor niya noon eh. Mabuti naman. At kahit paano may naipamanang loko-loko mong papa sa'yo. Alam mo bang babayero siya? Noon po yun, Ninong. Aminado naman po siya doon. Pero maayos na po sila ni Mama. Nako, kung alam mo lang noon, halos lahat ng kaklase ng babae niligawan niya eh. Kung sino-sino naging girlfriend niya. Araw-araw pa iba-iba. Ikaw po, bakit wala ka pong naging asawa ngayon? Wala po ba kayong niligawan noon? May pangaasar na tanong ni Anika sa ninong niya. Meron naman. Pero ewan kung bakit wala akong asawa ngayon. Siguro ito talagang will sa akin ni Lord. O baka takot ka lang po sa tahong? Biglang naging iba ang pakiramdam ni Anika. Nagiinit ang katawan niya na hindi niya mawari. Tila kahit tumikim lang siya ng alak, tinamaan na agad siya. Hinahamon mo bang ninong mo, Anika? Nang balingan niya ito, may nakakalokong ngisi na ito sa mukha. Natawa siya. Hindi naman po, nagtatanong lang. Hindi ako takot. Kahit ipakita mo pa yung taong mo, hindi ako atras. Susunggabang ko pa yan. Imbis na mabahala sa tinura nito, mas lalo lang siyang natawa. Alam niyang hindi tamang pag-usapan yun. Pero heto siya at komportable sa ganoong paksa.
Naguguluhan na rin si Anika sa sarili. Gulong-gulo siya kung bakit tila walang problema sa kanya ang mga sinasabi ng mismong ninong niya. Sunod-sunod na lamang siyang napailing. Nanahimik na lang siya hanggang sa makarating sila sa mansyon. Pinagpahinga na niya ang ninong niya dahil parang may tama ito habang siya'y nililibang ang sarili sa pakikipagkwentuhan kay Manang Conchita. Nang sumapit ang kinagabihan, nagpahinga na rin si Anika sa kanyang silid, malalim na ang pagkakatulog niya. Subalit, bigla siyang nagising nang maramdaman niyang may humahaplos sa binti niya. Nang ibaba niya ang tingin, halos mapahiyaw siya nang makitang nakaupo sa paanan niya si Emilio habang may ngisi sa mukha. "Ninong, anong ginagawa mo?" Kalmado niyang tanong dito. Hindi na ako makapigil, Anika. Wika nito bago dahan-dahang gumapang patungo sa kanya. Napalunok si Anika ng ilang beses dahil sa ginawa ng ninong niya. Naistatwa siya sa kabila ng pagapang nito sa kanya. Wala siyang imik ng mga oras na yon hanggang sa tuluyan ng umibabaw ang ninong niya. Nagpantay ang mukha nila. Halos hindi na siya makahinga. "Anong ginagawa mo, Ninong?" Muli niyang tanong. Alam kong mabilis, Anika. Pero pwede ka bang matikman? I really wanted you right now. Sa mga mata tono ng pananalita nito, halata roon ang matinding kasabikan. Natutup na lang niya ang kanyang bibig, hindi niya alam ang sasabihin. At nang halos 1 minuto siyang tahimik, walang ano-ano'y nilukumo siya ng mapusok na halik ni Emilio. Kinagat nito ang ibaba niyang labi kaya naman nahuli nito ang dila niya na walang pag-aalinlangan nitong sinipsip na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na sarap. Agad nadala si Anika sa ginawa ng kanyang ninong. Mabilis na nagliyab ang katawan niya dahil sa kakaibang sensasyong idinudulot nito sa kanya. Kasing likot ng bata ang dila nito at halos ginalugad nito ang kalooban ng bibig niya. At sa pagitan ng pagsasanib ng kanilang mga bibig, lasang-lasa niya ang laway nito. Tila kakatapos lang nitong mag-inom at pakiwari niya'y nalalasing na rin siya. Dapat ay itulak niya ito palayo sa kanya. Pero heto siya't ninanamnam ang mapupusok nitong halik. Walang kaide-ideya si Anika kung anong gagawin ng mga oras na yon. Patuloy niya pa rin nilalasap ang paghahalikan nila. At maya-maya pa, naramdaman niya lang niyang umangat ang mga kamay ng ninong niya at walang ano-ano'y hinimas sa mga bundok niya. Doon ay parang nagising siya sa realidad. Mabilis siyang humiwalay kay Emilio. "Ninong, mali ito. Anong ginagawa natin?" Bagyang nangangamba niyang tanong. Ngumisi ito. Nandito na tayo, Anika. Hihinto pa ba tayo? Natatakot ka pa ba? At baka makita tayo ni Manang. "Hindi, Ninong. Pero mali ito. Hindi ito tama, Ninong. Inaanak mo ko. Kaya sobrang mali ito. Hindi dapat natin gawin to." I know, Anika. Aware naman ako. But I can't stop myself. Gusto kita. So please, let's do it. Wala naman makakaalam nito kung itatago natin to, di ba? Hindi na niya naramdaman ang takot at pangamba sa boses nito. Ni bakas, wala. Hindi tuloy alam ni Anika ang gagawin. Ayaw naman niyang magpakabalimbing sapagkat nagustuhan din naman niya yung ginawa nila kanina. At pakiramdam niya ngayon, unti-unti nang namamasa ang kanyang pagkababae. Shall we continue, Anika? Maya-maya pa'y tanong ni Emilio. Pinakatitigan niya ito sa mga mata kapag ko'y bumuntong hininga. "Basta, tayo lang ang makakaalam nito ha. Pinagkakatiwalaan kita, Ninong." Pangako, hindi kita bibiguin, Anika. Nakangisi nitong wika bago sinunggaban ang liig niya. At hindi naglaon. Dumating ang kinakatakutan ni Anika. Dahil siya'y birhen pa. Halos kumawala ang puso niya dahil sa kaba ng tuluyan siyang angkinin ng ninong niya. Hindi mapigilan ni Anika ang mapadaing, pero nanatili pa rin siyang kalmado kahit ang totoo ay gusto niyang itulak ang ninong niya. Pero hindi nagtagal, huminto ito at siniguradong hindi siya nasasaktan. Kinausap siya nito, pinakalma siya bago muling nagpatuloy sa pag-ulos. Pero kapag nakikita siya nitong napapadaing, humihinto naman ito. You can do it, Anika. Just stay calm. Tingnan mo lang ako sa mukha ko para kiligin ka. Panunukso pa ng ninong niya. Inirapan niya ito. "Nakakainis ka, Ninong. Pwede bang ituloy mo na lang at ang matapos na tayo?"
Tumango ito. Your wish is my command, sweetheart. Kindat pa nito bago nagpatuloy. At sa bawat pagsagad nito sa kanya, kaakibat noon ang hindi matatawarang hapdi. Hindi kailanman sumagi sa utak niya na itulak ang ninong niya upang pigilan ito. Bagkus ay hinahayaan niya lang ito. Hindi nagtagal, tuluyan ang naglapat ang kanilang mga katawan. Gusto nang maiyak ni Anika sa kirot ng mga sandaling yun, pero patuloy siyang pinapakalma ng kanyang ninong. Sa pagitan ng mga bulong at yakap nito sa kanya, unti-unti niyang nakakalimutan ng sakit at tanging init ng sandaling yon ang kanyang nararamdaman. Maingat ang ninong Emilio niya sa kanya, sa kabila ng pagiging mapusok nito. Ramdam pa rin niya ang pag-aalala nito sa pagitan ng pagtatama ng kanilang mga katawan. Dahil dito, hindi naglaon, tuluyan ang nawala ang iniinda niyang sakit at napalitan na yon ng sarap. Kung kanina ay nawala na siya sa sarili, ngayon ay tuluyan na siyang tinakasan ng kanyang utak dahil baliw na baliw siya sa pagpapaligaya ng ninong niya sa kanya. Pareho na nilang hindi alintana na kasama nila si Manang Conchita sa mansyon. Basta't mapaligaya nila ang isa't isa. Sa paglipas ng oras, tuluyan nilang inangkin ang gabing yon. Sabik na sabik pa rin ang ninong niya sa kanya kahit ilang ulit na itong umabot sa sukdulan. Gayunman, patuloy pa rin ito. Walang sawang ipinapadama ang init ng pagnanasa sa kanya. Tama na ninong, mahapdi na. Pigil niya rito nang akmang ipapasok na naman ito ang talong niya sa tilapia niya. Last na to, Anika. At doon ay muli nitong sinasagad ang kahabaan niya sa kanyang kalooban. Wala nang nagawa si Anika. Hinayaan na lang niya ito kahit mahapdi na ang perlas niya. Masakit man, pero mas nanaig pa rin ang sarap na ilang oras na idinudulot nito sa kanya. Tanging mga ingay ng pagtatagpo ng kanilang mga damdamin ang maririnig sa silid na nagpapadagdag sa init ng gabing yon. Pero wala silang pakialam. Nang gabing yon, sila ang mahalaga. Sila ang bukod tangi. Hanggang sa tuluyan silang mapagod at nagwakas ang gabing yon sa pagitan ng katahimikan at pagod na pagyakap. Isang gabing hindi na nila malilimutan. Kinabukasan, nagising si Anika na namimilipit sa sakit ang gitnang bahagi ng katawan niya. Kapag tinangka niyang gumalaw, mas lumalala ang sakit. Hindi niya alam ang gagawin. Mabuti na lang at bumukas ang pinto ng silid niya kung saan bumungad ang ninong niya. Anika, are you okay? Hindi ako okay, ninong. Ang sakit at ang hapdi para kong nasagasaan. Anong gagawin ko, ninong? Namamasa ang mga matang. Tanong niya rito. Damn, it's my fault. I'm sorry about last night, Anika. Nadala lang ako kaya... Kaya nakalimang puto ka sa akin? Pagtatapos ni Anika. Your words, baby. Baka marinig ka naman ng Conchita. Napangisi si Anika. Nababahala ka kay Manang Conchita ikagabi. Halos humiyaw ka na. Umiling ang ninong niya bago ito umupo sa tabi niya. Kagabi yun, Anika. Okay? Pero, masakit ba talaga? Di ka makababa sa kama? Masakit talaga. Let me call my doctor. Tumayo ito bago dinukot ang cellphone sa bulsa. Saka may tinawagang numero. Hey, can you come over? I think she needs your help. Yeah, it's important. Sabi ng ninong niya sa kausap nito sa kabilang linya. Yeah, and can you bring wheelchair? Sa tingin ko kasi, kinakailangan niya yun. Nito pa na ikinaawang ni Anika. Nang matapos itong makipag-usap, bumalik ito sa tabi niya. Wheelchair? Anong gagawin ko sa wheelchair? In case of emergency. May pilyong sagot ng ninong sa kanya. Inirapan ito ni Anika. Ikaw kasi, hindi ka na kontento sa isa, ginawa pa talagang 5. Yan tuloy, mahapdi na. Sinabi ko naman kasi sa iyo pero hindi ka tumigil. Bumuntong hininga ang ninong niya bago hinawakan ng kamay niya. I'm sorry, Anika. Hindi lang ako nakapagpigil. Nakakagigil ka kasi. Sa tingin ko nga, ako ang pinaka maswerteng lalaki sa mundo kasi. Kasi natikman mo ko? Kahit na ninong kita? Kahit na inaanak mo ko? Sunod-sunod niyang tanong dito. Nababahala ka ba? Dahil sa koneksyon natin sa isa't isa? Mas maigi nga yun. Kesa naman magkadugo tayo. Yun talaga
Di ka tanggap-tanggap. At hindi ako sangayon sa ganun, baby. And besides, you're 21. Nasa tamang gulang ka na, kaya alam mo na ang tama at mali. Kung mali pala yung kagabi, bakit di mo ako pinigilan? Tama naman siya. May punto siya. Pero kung iisipin, maling-mali ang ginawa nila. Kahit pa hindi sila magkadugo. Kung malaman ng mga tao ang nangyari sa kanila, katakot-takot na panghusga ang matatanggap nila. Kasi, Masarap, di ba? ito mismo ang nagtapos. Mahina niya itong hinampas sa dibdib. At paano kita maitutulak nasa ibabaw nga kita? Sa laki mong yan makakaya ba kita? May pangaasar na tumawa si Emilio. Ang sabihin mo masarap. Tama nga naman. Bakit ka patatanggi na lasap mo ng sarap ng isang lalaking matagal ng walang bayo? Kung bayuhin ko yung mukha mo. Uundayan na sana niya ito ng suntok. Subalit may biglang kumatok sa may pinto. Dali-dali niya itong lalapitan. At nang buksan ito ng ninong niya, bumungad ang isang babaeng doktor habang may tulak-tulak na wheelchair. Dr. Cara. Bungad agad dito ni Emilio. Sinong magpapacheck up sa akin, Emilio? Tanong agad ng doktora rito. May edad na rin ito. Kung titingnan, mga nasa 50 na ang doktora. Nakita ni Anika ang pag-angat at baba ng balikat ng kanyang ninong bago ito bahagyang umipod. Kaya naman agad na bumaling ang mata ng doktora sa kanya. Mapait siyang napangiti rito at tulak ang wheelchair. Tuluyan itong pumasok sa loob. Napakaganda mong talaga. What's your name? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Anika po. Kalmado niyang tugon. Katulad mo, napakaganda rin ang pangalan mo. Hindi naman po. Tanggi niya. Huwag ka nang mahiya, Anika. Kung ano mang sinabi ko, totoo ang mga yon. Sambit ng doktora bago ito, bumaling kay Emilio na nakasandal sa hamba ng pinto. Anong problema kay Anika, Emilio? May pag-aalala nitong tanong. I think it would be better kung kay Anika na mismo manggaling, Dr. Cara. Nakangising sagot ng ninong niya rito. Umiling itong nagbalik ng atensyon sa kanya. What's wrong, Iha? May nararamdaman ka bang kakaiba? Tell me. Napakagatlabi si Anika bago bumaling kay Emilio. Nahihiya siya sa doktora kung sasabihin niyang nararamdaman niya na nandito ang ninong niya. Gustuhin man niyang paalisin ito pero nahihiya siya. Hindi man lang ito makuha sa tingin. Pretente pa rin itong nakasandal sa hamba. Pero mabuti na lang at nakatunog ang doktora at agad nitong inutusan ng ninong niya palabas ng silid. Kahit ayaw, tila wala itong nagawa kundi sundin ang doktora. Nakahinga siya ng maluwag. So now, sabihin mo na sa akin, Anika. Yung pempem ko po masakit. Hindi po ako makagalaw kasi kapag susubukan ko po, mas lalo po siyang sumasakit. Pahayag niya rito. May rason ba kaya sumakit? Kunot noo ng doktora. Tumango siya. Nakakahiya pong sabihin pero... May nangyari sa inyong dalawa ni Emilio. Tama ba ako, Anika? Or tell me, kayo ba ni Emilio? Sambit nito habang bahagyang nakangisi. Napalunok siya. Paano niyo po nalaman? Iling niya. Well, matagal ko nang kilala si Emilio. I'm his doctor. May sakit kasi siya sa puso, kaya ako ang nag-aalaga sa kanya matapos ang open heart surgery niya. Palagi akong nakaantabay kay Emilio at sa tagal ng panahon parang ngayon ko lang siya nakitang masaya na ganito. Hindi ko alam, pero nang buksan niya ang pinto, wala akong ibang makita sa kanyang mata kundi ang kasiyahan. At nang makita kita, Anika, alam kong ikaw ang rason kung bakit masaya si Emilio. Pagkukwento ng doktora, natahimik si Anika sa kanyang narinig. Hindi niya maibuka ang bibig habang nakatitig sa mga mata nito. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng sigla. Hindi niya masagap ang sarili. Parang gusto niyang umiyak na hindi niya mawari. May sakit po siya? Tanong niya nang magawa na niyang maibuka ang bibig niya. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Oh God, hindi ko pala dapat sinabi sa'yo. Ayaw na ayaw niyang ipaalam ko sa ibang kondisyon niya. I'm sorry, Anika. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko, okay? Let's get into business. At nagsimula na itong check-upin ang pagkababae niya. Tahimik lang si Anika habang malalim ang iniisip. Wala siyang kaide-ideya na may sakit pala ang ninong niya.
Kaya pala may pekla dito sa dibdib. Naoperahan pala ito. Hindi niya napigilan ng sarili na makaramdam ng awa. Parang gusto niyang tumayo at yakapin ito ng mahigpit. Maya-maya pa, natapos na rin ang doktora. Kaya pala masakit ang pagitan ng mga hita niya. Yun pala ay may ilang punit na. Kagagawan yon ng ninong niya. Sa kasabikan nito sa kanya kagabi, siya tuloy ay nagdurusa ngayon. Niresetahan siya ng gamot ng doktora na maaari niyang inumin para sa sakit na iniinda niya. Napakaswerte mo kay Sir Emilio, Anika. Tura ni Manang Conchita habang tinutulak siya nito. Kasalukuyan silang nasa labas ng mansyon. Nasa wheelchair siya habang ang ninong naman niya ay pansamantalang umalis para bumili ng gamot niya. Paano niyo po nasabi? Tanong ni Anika sa matanda. Abay, bukod sa gwapo na, mayaman pa siya. Wala ka nang hahanapin pa sa kanya, Anika. Kung ako sa'yo, hindi ko na siya pakakawalan. Sa mga tinura ng matanda, parang nahinuha na agad niya ang dahilan kung bakit nito nasabi ang mga yon. Sa ingay nilang dalawa kagabi, posibleng narinig sila nito. Wala pong kami ni Ninong. Wala pong namamagitan sa aming dalawa. Ibig sabihin, yung nangyari sa inyong dalawa kagabi, wala lang po yun, Manang Conchita. Naintindihan ko. At nagpatuloy ito sa pagtulak sa kanya. Pero huwag mong mamasamain tong sasabihin ko, ha, Anika? Pero malakas ang kutob ko na may pag-asa si Sir Emilio sa'yo. Mukha namang tipo ka niya. At isa pa, nasa tamang gulang ka na para umibig o di kaya magkaasawa. Bahagyang natawa si Anika. Wala pa po sa isip ko ang pag-aasawa. Hindi ko nga po alam kung makakapag-asawa pa po ako. Wala na po kasi akong pamilya. Bahala na po ang Diyos sa akin. Huwag mong ipagpasa Diyos, Anika. Sapagkat ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Ibinigay lamang ng Diyos ang daan, ngunit ikaw ang pipili kung lalakaran mo ito o hindi. Natahimik si Anika sa sinambit ng matanda. Bagamat may punto ito, mas nanaig pa rin ang paniniwala niya sapagkat paano siya magsisimula kung wala ng mga taong pinanghahawakan niya. Hindi na umimik si Anika. Naging tikom na lang siya hanggang sa dumating ng ninong niya. Agad siya nitong pinainom ng gamot at ito naman ang nag-alaga sa kanya. Kasalukuyan silang nasa pool area ng mga sandaling yon. Umepekto na bang gamot? Untag ng ninong niya sa kanya. Medyo po, Ninong. That's good. Kapag nagtagal, mas effective na yan. Nga pala, pinalinis ko na kay Manang Conchita ang isang kwarto dun sa first floor, ah. Doon ka na muna manatili hanggat may dinadamdam ka pa. Alam ko naman na ayaw mong magtaas baba, kaya iniisip kita. Salamat po, Ninong. Nakangiti niyang sagot. Huwag ka na nga magpo sa akin, Anika. And please, call me Emilio. Pagkatapos na nangyari sa ating dalawa, Ninong pa rin bang turing mo sa akin? Yun naman talaga ang tama, di ba? Ninong kita, inaanak mo ko. Ano pong gusto mong ituring ko sa'yo bukod dyan? How about your boyfriend? Kung payag ka lang tayo na sana. Nanlaki ang mga mata ni Anika sa sinaad nito. Pwersahan niyang hinarap ang wheelchair nito bago mahina itong kinurot sa tagiliran. Oh, baby, what did I do? Parang bata nitong daing sa kanya. Isa pa yan, baby ka ng baby, ninong kita. Yun lang talaga, hanggang doon lang tayong Paano kung ayoko? May magagawa ka? Ngisi nito. Di mas maiging bumalik na lang ako sa Maynila. Mas gugustuhin ko mag-isa kesa. Hindi na natapos ni Anika ang iba pang sasabihin nang walang ano-ano sinunggaban siya ng halik ni Emilio. Sa gulat, naitulak niya ito. Malakas ang pagkakatulak niya rito kaya naman umatras ang wheelchair niya, dahilan para mahulog yun sa swimming pool. Kasabay ng pagkahulog niya sa ilalim ay ang malakas na pagsigaw ni Emilio sa pangalan niya. Bago pa man tuluyang pumailalim si Anika, naramdaman niyang may humawak sa kamay niya. Hinila siya nito hanggang sa makaahon siya. At mula sa harap niya, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Emilio. Hey, are you okay? Tanong nito bago inipit sa magkabila niyang tenga ang hibla ng buhok na tumatabon sa kanyang mukha. Malalim siyang huminga bago tumango. Ayos lang ako, Ninong. Salamat. I told you, don't call me Ninong. After what we did last night, yun pa rin ang tawag mo sa akin. Just call me by my name. Call me Emilio. Napailing si Anika. Sana ganun lang kadali. Ilang minuto na siyang nakababad sa pool, kaya naman hindi na kinaya ng katawan niya ang matinding lamig ng tubig. Nakita agad niya sa mukha ni Emilio ang pag-aalala.
Pagdakay walang pasabi siyang hinalikan sa kanyang mga labi. Gulat man, hindi niya ito tinulak. Nanatili siyang kalmado sa gitna ng pagsasanib ng kanilang mga labi bago ito tuluyang humiwalay. Feel better? Anito, ayaw niyang ipagkaila. Nakatulong kahit paano ang halik nito para bahagyang mainitan ang kanyang katawan. Nang tumango siya, kinarga siya nito paalis sa pool bago ibinalik sa wheelchair. Next time, make sure you're strong enough to push me. May kapilyuhan pa nitong sambit. Palihim na napairap si Anika. Ikaw kasi, kung ano-anong sinasabi mo, imposible naman yan. Imposible na maging tayo? Paano ko sabihin kung gusto kita? What would you do? Napatingin si Anika sa kawalan. Hindi niya alam ang sasabihin. Kanina pa siyang gulong-gulo sa ninong niya. Buong akala niya wala lang yung ginawa nila kagabi. Pero, para pala rito, may ibig sabihin yon. Gusto pala siya nito. Napabuntong hininga si Anika bago inikot ang wheelchair paharap dito sa ikalawang pagkakataon. Gusto mo ba talaga ako? Paninigurado niya. Ngumisi si Emilio bago lumuhod sa harap niya. Yes, I like you. Sa mga araw na magkasama tayong dalawa, di ko mapigilang makaramdam sa'yo. Anika, alam kong imposible ito, pero yun ang totoo. Gusto kita, mahal kita, inaanak kita, yes. Pero gusto kong mas higit pa rin maging relasyon natin. Kung paig ka maging asawa ko, handa ako ibigay lahat sa'yo. Nahulog ang mga mata ni Anika sa narinig. Asawa? Wala sa sarili niyang bulalas. Asawa? Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Bakit basang-basa kayo? Teka, kukuha lang ako ng tuwalya. Si Manang Conchita na bigla na lang sumulpot, bigla na lang umalis din. Oo, asawa. Matagal na ako naghanap ng babae para sa akin. Pero, kamalasan, wala akong makitang totoo eh. I dated a lot of women. Pero pera lang ang habol nila sa akin. At saksi si Manang Conchita kung ilang babae nang dinala ko rito. But, it didn't work out for me. Yung huli kong nakarelasyon, pinagnakawan ako ng mga lahas. Anika, alam ko nakakabigla. Pero, ito ang nararamdaman ko para sa'yo. And please, bigyan mo ako ng chance. Papatunayan ko na di ka magsisisi sa akin. Please. Pangungusap nito sa kanya habang matamang nakatingin sa mga mata niya. Sunod-sunod na napalunok si Anika. Nang mga oras na yon, pakiramdam niya'y nalunok niya ang kanyang dila sapagkat hindi siya makapagsalita. Hindi rin niya masagap ang mga tinura ni Emilio kaya hindi niya alam ang sasabihin. Pero ang tanong niya, bakit siya? Sa daming babae sa mundo, bakit siya? Magsasalita pa sana siya nang biglang dumating si Manang Conchita habang may dalang tuwalya para sa kanilang dalawa ni Emilio. Kinuha nito ang para sa kanya at ito mismo ang nagpatong sa balikat niya. Imbis na magsalita, nginitian lamang niya ito dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin niya maproseso ang mga sinaad nito sa kanya. Lumipas ang 1 linggo at sa wakas ay tuluyan ng gumaling si Anika. Lumiban pa talaga si Emilio sa trabaho upang maalagaan siya. Ramdam ni Anika ang sinseridad nito sa bawat pag-aasikaso nito sa kanya. Kaya naman lalo siyang naguluhan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung ano ang dapat isipin. Ang tanging malinaw sa kanya ngayon, gusto ni Emilio na higitan ang kung anong meron sila. Hindi ko masisisi si Sir Emilio, iha. Naiintindihan ko siya kung bakit gusto kanyang maging asawa. Sambit ni Manang Conchita sa gitna ng pagdidilig nila ng halaman. At dahil wala siyang ibang mapagsabihan ng problema niya, sinabi na niya sa matanda at baka sakaling makatulong ito. Paano niyo naman po nasabi, Manang Conchita? Kunot noong tanong ni Anika. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Pero dahil ikaw ang nagtanong, sige. May mga katangian ka kasi na alam kong dahilan kung bakit nagustuhan ka ni Sir Emilio. Bukod sa mabait ka, maganda ka pa. Pero higit doon ang gaan ng presensya mo. Yun ang una kong napansin nang makita kita. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung nahulog ang loob niya sa'yo. Napaguso si Anika sa sinaad ng matanda. Sandali siyang nanahimik bago umimik. Naguguluhan pa rin po ako. Gustong-gusto po talaga niya akong maging asawa. Walang araw po niyang hindi sinasabi yun kaya mas lalo kang naguguluhan? Ang tanong, gusto mo ba siya? Natutop ni Anika ang kanyang bibig bago kumibit balikat. Nang akmang magsasalita na siya, biglang dumating ang isang sasakyan.
Nang bumukas yun, lumabas ang isang lalaki. Humahangos itong lumapit sa kanilang dalawa ng matanda. You must be Ma'am Anika, right? Anito sa kanya. Ako nga. Bakit? I need you to come with me. Gusto ko makita ni Sir Emilio. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Emilio? Nasa ospital siya ngayon. Tugon nito na halos ikahulog ng mata at panga ni Anika. At hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sumama siya rito dahil sa matinding pag-aalala kay Emilio. Lulan ng sasakyan ng lalaki, nagtungo sila sa ospital na kinaroroonan nito. Dinala siya ng lalaki sa isang pribadong silid kung saan nakita niyang nakaratay si Emilio. Gising ito habang kausap si Dr. Cara. Dali-dali siyang lumapit dito bago mahigpit na niyakap. Anong nangyari sa'yo, Emilio? Nag-aalalang tanong nang humiwalay siya rito. Ngumiti ito bago sinapo ang pisngi niya. Malayo to sa bituka, baby. I'm fine. Sagot nito sa kanya. Yung totoo. Hindi siya kumbinsido sa sinambit nito. Yun Ang totoo, Anika, bumalik na naman ng sakit niya. Kailangan ulit siyang operahan. Isa sa mga valve ng puso niya ang kailangan palitan. Kailangan maagapan agad. Dahil kung hindi, unti-unti siyang manghihina. Sambit ni Dr. Cara na ikinabaling niya rito. Agad na namasang mga mata niya sa narinig. Hindi niya maproseso ang sinambit nito. Pakiramdam niya tumigil sa pag-iinog ang mundo niya bago binalik ang buong atensyon kay Emilio na nakangiti lang sa kanya. Bakit di mo sinabi sa akin na may sakit ka pala? Derechahan niyang tanong. Hindi na siya nakapagpigil pa. Nung nakaraan niya pa ito gustong tanungin. Pero dahil sa sitwasyon ngayon, wala na siyang nagawa kundi ang alamin ito. Hey, bagyang bumangon si Emilio sa pagkakahiga bago inayos ang buhok niya. Wala namang rason para ipaalam ko sa iyong kalagayan ko. Dahil ayoko mag-alala ka sa akin, Anika. Ayoko makitang malungkot ka. At ayokong dumagdag sa isipin mo. You lost your family. At alam ko nagdadalamhati ka pa rin hanggang ngayon. Kaya ayokong makaabala pa sa'yo. The best thing I can do is keep that from you. Para happy-happy lang. Sabay tawa nito. Napailing si Anika. Palagi mo akong iniisip, Emilio. Hayaan mong ako naman ang mag-isip sa'yo. Simulat sa pool nandiyan ka na eh. Palagi kang nasa tabi ko. Kaya nang dahil sa'yo, unti-unting nawawala ang sakit na nararamdaman ko. At dahil sa'yo, Emilio, naramdaman kong maging masaya ulit. Kahit nagulong-gulo ako sa'yo. Bakit kasi sa dami ng babae sa mundong to? Bakit ako pa? Puno ng emosyon niyang litanya habang nakatitig sa maamong mukha ni Emilio. Natatawang napailing si Emilio. Bakit kasi hindi ka nila pumayag sa gusto kong maging asawa kita? Promise, hindi na mapupunit yang. Emilio! Pigil agad niya rito bago hinampas ang dibdib nito. Aroy, daing nito. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Paumanhin niya bago nahihiyang napatingin sa doktora na nakangiti lang. Maiwan ko na muna kayo. Total medyo maayos ka naman ngayon, Emilio. After this, kailangan nating mag-usap. Kailangan mong maoperahan sa lalong madaling panahon. Understand? Parang batang tumango si Emilio kaya naman tumalikod na ang doktora. Sumunod naman dito ang lalaki na sekretarya pala ni Emilio. Lock the door, baby. Utos ni Emilio sa kanya. Kahit labag, walang nagawa si Anika kundi sundin ito. Nilock niya ang pinto. Pero pagharap niya rito halos mabuwal siya sa kinatatayuan nang makitang nakalabas ng pagkalalaki nito. Tayong-tayo yun habang nilalamas nito. Ano bang ginagawa mo, Emilio? Maktol niya nang lumapit siya rito. Nag-iinit ako, baby. And this is a private room. Walang makakastorbo sa ating dalawa. Magubad ka na at umakit ka rito sa ibabaw ko. Gustuhin man niyang tumanggi. Pero mas nanaig ang awa niya rito ngayong may dinadamdam ito. Mas maigi kung papaligayahin niya ito kaya naman wala siyang nagawa kundi ang hubarin ng lahat ng suot niya bago sumampas sa kama sa ibabaw mismo ni Emilio. Umupo ka sa mukha ko, baby. May sabik nitong utos. Seryoso ka ba? Do I look like I'm joking to you? Of course I'm serious, baby. Do it. At iyan mo kung kainin yung pichi-pichi mo. I love pichi-pichi. Favorite ko yan nung bata pa ako eh. Nakangising saad nito. Napabuntong hininga si Anika. At wala nang nagawa kundi sundin nito. Pagkaupo niya sa mukha ni Emilio, agad nitong kinain ng perlas ng silanganan niya. Mabilis na umangat ang kanyang katawan at nag-init dahil sa ginawa nito. Dama niya ang paghagod sa bukana ng kuweba at hindi niya maiwasang maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan.
Napuno ng halinghing ang 4 na sulok ng kinalalagyan nilang dalawa. Naglalagablab na ang katawan niya dahil sa init, sarap at kiliting idinudulot ni Emilio sa kanya. At mas nadadagdagan pa yon nang lamasin nito ang mga bundok niya. Tila nawala na siya sa sarili, mas nanaig ang kagustuhan niyang maangkin ni Emilio. Hindi naglaon, natagpuan na lang niyang pinununan ng jumbo cheesy and meaty hotdog nito. Ang tahong niyang kakaahon lang sa dagat. Walang habas siyang nagtaas baba sa ibabaw ni Emilio habang magkasalikop ang mga kamay nilang dalawa. Damn baby, ang kipot ng pichi-pichi mo. Nababaliw na saad ni Emilio habang bahagya itong sumasabay sa paggalaw niya. Isang nakakalokang ngisi ang sinagot niya rito bago mas ginalingan pa ang kanyang performance task sa physical education. Hindi sila nababahala ng mga oras na yon. Nagpatay mali siya na lang silang dalawa kung may makarinig man sa kanila. Pinaligayan nilang isa't isa hanggang sa tuluyan na nilang maabot ang dulo ng tagumpay. Alam mo, sa lahat ng babae na kilala ko, ikaw ang kakaiba. Sambit ni Emilio habang nakatitig sa itaas. Nakahiga siya sa tabi nito habang nakayakap. Paano ako naging kakaiba sa kanila? Tanong niya rito. Mabait ka, maganda pa. Alam mo, sa kabaitan mo, mas lalo kang gumaganda. Kaya sinong hindi mahuhulog sa'yo? Napangisi si Anika. Bulero. Ako, bulero? Kailan pa ako naging bulero, baby? Sa totoo lang, matagal-tagal na rin tayo magkasama. Kinakilala na kita. Mabait ka na nga, maganda ka pa. Pero mainitin ang ulo mo. Nakakainis. Hahampasin pa niya sana si Emilio pero natigilan siya nang bigla nitong iangat ang kamay sa harap niya. At sa kamay nito, may hawak itong singsing. Will you be my wife, Anika? Will you marry me? Diretsahan itong tanong na ikinagulantang niya. Bahagya siyang bumangon bago napatitig sa singsing. Kumikinang yun. Halatang mamahalin. Seryoso ka ba, Emilio? Seryoso ako, Anika. Gusto talaga kita. Ngayon lang ako naging ganito sa isang babae. At ayokong sayangin ang oportunidad na to, Anika. Please, be my wife. Pagkatapos ng operasyon ko, magpapakasal tayo. Saan mo ba gusto magpakasal? Sa simbahan? Sa dagat? Sa ibang bansa? Tell me, baby. May pangungusap sa boses nito. Nababahala siya kung tatanggi siya. Baka mas lumala pa ang kalagayan nito. Kung papayag naman siya, wala rin namang problema. Naibigay na niya ang sarili niya rito. Kaya mas maigi kung pati puso niya, ibibigay niya rin. Baka ang pagpayag niya ang makatulong dito para mas mabilis na gumaling sa pinagdadaanan nito. Lumunok siya bago ngumiti. Payag na ako, Emilio. Yes. Napasuntok pa ito sa hangin bago isinuot sa daliri niya ang singsing. It fits you, baby. Anito pa bago siya hinalikan sa mga labi kapag niyakap niya ng mahigpit. Nang sandaling yon, naramdaman niya ang matindi at walang hanggan nitong pagmamahal sa kanya. Sa klase ng yakap nito, parang wala na itong balak na humiwalay. Simula ng araw na yon, hindi na umalis si Anika sa tabi ni Emilio. Nakaschedule itong operahan sa 1 linggo, kaya sinulit niya ang mga araw na kasama niya ito bago ito sumalang sa operating room. Siya ang nag-alaga kay Emilio at sa bawat araw na magkasama silang dalawa ay wala itong ibang ipinaramdam sa kanya kundi ang seryosong pagmamahal nito. Nang sumapit ang araw ng operasyon nito, umuwi muna siya sa hasyenda pero saktong pag-uwi niya bigla siyang sinamaan ng pakiramdam. Nanghihina ang katawan niya at nagsusuka siya. Hindi kayo buntis ka. Tanong agad di man ng Conchita nang pumasok ito sa silid niya habang may dalang isang basong tubig. Umupo siya sa kinahihigaan bago pinaningkitan ng mga mata ang matanda. Paano niya naman po nasabi? Kasi ganyan na ganyan din ako sa panganay ko noon. Bigla na lang akong sinasamaan ng pakiramdam. Nagsusuka rin ako, lalo na tuwing umaga. Pero kung buntis ka nga, hindi ba't maganda yon? Biyaya sa inyong dalawa ni Sir Emilio. Total, ikakasal na kayo. Sa tingin ko naman, wala nang masama kung buntis ka nga. Napatitig si Anika ng diretso kay Manang Conchita. Kahit masama ang pakilasa, napangiti na rin siya. Hindi niya alam, pero bigla na lang siyang nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso. Hindi pa siya sigurado, pero sabik siyang malaman kung buntis nga ba siya para agad niyang maibalita kay Emilio. Pero gustuhin man niyang magpa-check up, mas minabuti na lang muna niyang magpahinga
At nang magising siya, madilim na ang kapaligiran. Saktong pagbaba niya sa kama biglang may kumatok sa pinto. Nang pahintulutan niya ito, bumukas iyon at pumasok si Briggs. Ang sekretary ni Emilio habang malungkot ang mukha. Briggs, bakit ka nandito? Tapos na bang operasyon ni Emilio? Pinapatawag niya ako? Sandali, May kailangan ka malaman, Ma'am Anika. Walang emosyon itong Saad habang diretsyong nakatingin sa kanya. Kunot noo siyang lumapit dito. Ano yun, Briggs? Parang hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Parang natatakot na ako. Nagsimula nang tumibok ng mabilis ang puso niya. Bumuntong hininga si Briggs bago umimik. Wala na si Sir. Wala na si Sir Emilio. Namatay siya sa gitna ng operasyon. Walang pangingiming imporma nito na ikinabagsak ng panga niya. Natatawang umiling si Anika. Hindi ako naniniwala, Briggs. Sa tingin mo, mabibilog mong utak ko? Palabas lang to ni Emilio, di ba? Prank niya lang to. Prank niya lang to sa akin kasi hindi ako agad nakabalik. Yun ang totoo, Ma'am. Yun ang totoo, Ma'am Anika. Hindi ako Ihatid mo ako sa kanya. Mariin niyang sambit habang namamasa ang mga mata. Agad namang tumango si Briggs. Kaya naman dali-dali silang lumabas ng mansyon at lula ng sasakyan, umalis sila sa hasyenda. Sa gitna ng biyahe, iniisip ni Anika na walang katotohanan ng balita ni Briggs. Pinipilit niyang magpakatatag. Iniisip na parte lang yon ng kabaliwan ni Emilio sa kanya. Subalit nang tuluyan silang makarating sa ospital, doon niya tuluyang nakumpirma ang balita ni Briggs. Totoo nga, wala na si Emilio. Kinausap siya ni Dr. Cara at pinaalam na hindi nito kinaya ang operasyon kaya binawian ito ng buhay. Hindi alam ni Anika ang gagawin. Napahagulhol na lamang siya habang yakap-yakap ang malamig at walang buhay na katawan ni Emilio. Kahit anong yugyug niya rito, hindi na ito nagigising. Pakiramdam niya ay nawala ang kalahati ng puso niya ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala. Iniisip niyang panaginip lang ang lahat. Paanong nangyayari na wala na ito? Gayong masaya lang sila bago ang operasyon. Subalit kahit anong gawin niya, wala na talaga. Binilungan niya itong gumising. Pero wala. Hinalikan niya ito sa labi. Wala pa rin. Lahat ginawa niya pero wala na talaga. Nalugmok si Anika sa labis na kalungkutan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang iniisip na isang bangungot lang ang lahat. At anumang oras ay magigising siya at babalik si Emilio sa buhay niya. Ngunit nang mailibing ito, saka lamang siya tuluyang nagising sa katotohanan. Wala na talaga si Emilio. Wala nang lalaking mahal niya. Ang lalaking pakakasalan niya sana. Lahat ng pangarap nila'y naglahong parang bula. Nag-iwan yun sa kanya ng sugat at mga alaala na kailanman ay hindi maghihilom. Anika, can we talk for a moment? Natigilan si Anika sa pagiging emosyonal habang nakatitig sa puntod ni Emilio nang marinig ang tinig na yon. Nang harapin niya, bumungad sa kanyang isang lalaki. Sino po kayo? I'm Attorney Lucas. Ako ang abogado ni Emilio. Napakunot noo si Anika. Ano pong atin? Ayoko nang pahabain to, Anika. Pero gusto kong paalam sa'yo na lahat ng ari-arian, negosyo at pera ni Emilio ay mapupunta sa'yo. Bago kasi siya operahan, pumirma siya ng last will at testament. At ikaw ang itinakda niyang tagapagmana. Pahayag nito na nagpabagsak ng panga at mga mata ni Anika. Sandali, seryoso po ba kayo? Ako po ang tagapagmana ni Emilio? Bakit? Bakit ako? Dahil mahal ka niya, Anika. Ikaw ang pinili niya kaysa sa mga kamag-anak o pamilya niya dahil naniniwala siya na deserve mo ang mga naiwan niya. Mas lalo pang naging emosyonal si Anika sapagkat kahit wala na si Emilio, siya pa rin ang iniisip nito hanggang huli. At upang hindi niya ito madismaya, buong puso niya itong tinanggap ang mga pamana nito sa kanya. Sa isang iglap, naging bilyonarya siya. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon, isang nakakagulat na balita ang dumating. Buntis siya at si Emilio ang ama. Makalipas ang ilang taon. Nandito na po ba tayo? Nakangusong tanong ni Emilio, ang 7 taong gulang na anak ni Emilio nang ihinto niya ang sasakyan. Nakangiting tinanggal ni Anika ang seatbelt ng anak. Oo anak, nandito na tayo. At binuksan niya ang pinto ng passenger seat, kaya naman dali-daling bumaba si Emilio. Natawa na lang siya ng sandaling yon kaya bumaba na rin ito, bitbit ang isang basket ng bulaklak. At magkahawak kamay, tinungo nilang mag-ina ang puntod ni Emilio.
8 taon nang wala sa buhay niya si Emilio pero tila sariwa pa rin ang alaala nito sa kanya. Kahit kailan, hindi niya ito kinalimutan. At kahit kailan, ito lang ang tanging lalaki na mamahalin niya sa kanyang buhay. Bagamat nawala man ito, heto't dumating si Emilio sa kanyang buhay. Sinunod niya ang pangalan ng anak niya kay Emilio para maalala niya ito araw-araw. Sa mga taong lumipas, kahit papano'y naging masaya pa rin siya dahil kay Emilio. At nang dahil kay Emilio na lalaking minahal niya, nagbago ang buhay niya. Kahit wala ito, ipinaranas rin ito sa kanyang buhay na pinangarap niya nung nabubuhay pa ang pamilya niya. Mama, dito po ba nakalibing si Papa? Tanong ni Emilio nang ipatong niya sa tabi ng lapida ni Emilio ang bulaklak. Sa katunayan, ngayon lang niya dinala si Emilio sa puntod ng ama. Oo, Emilio, dito nakalibing ang papa mo. Tugon niya bago siya nagsindi ng kandila. Mama, hindi na po ba babalik si Papa? Sa picture ko lang po kasi siya nakikita pero hindi ko pa siya nahahagad nakikis. Sa ngayon, hindi pa anak. Pero darating yung panahon na mayayakap at mahahalikan mo rin siya. Kailan po, Mama? Bungis-ngis ni Emilio. Sabi ko nga, pagdating ng panahon, kahit ako, gusto ko rin siyang mayakap at mahalikan kasi miss na miss ko na siya. Pero kahit wala na siya, masaya ako kasi nandito ka. Kaya nga, pareho kayo ng pangalan, di ba? Kasi gusto kong maalala siya sa'yo, anak. At isa pa, kamukhang kamukha mo siya. Miss ko na rin po si Papa, Mama. Sabay sandal ni Emilio sa balikat niya. Napangiti si Anika. Halos 1 oras pa silang nanatili bago sila tuluyang umalis dahil gusto naman niyang bisitahin ang puntod ng pamilya niya. Habang papalayo silang mag-ina, lumingon siya sa puntod ng lalaking minsang naging bahagi ng buhay niya. Ramdam niya ang hapdi at pangungulila, ngunit kasabay niyon ay ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa wakas, natutunan na niyang tanggapin na may mga pag-ibig na darating upang baguhin ka, hindi upang manatili. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi, sa kahinawakan ng maliit na kamay ng anak. Habang naglalakad sila palayo, umihip ang malakas na hangin sa kanya, kaya namatay ang kandilang naiwan sa puntod. Tila isang paalam, at kasabay noon, isang tahimik na pangako. Dahil kahit wala na si Emilio, mananatili itong buhay sa puso niya. Sa mga alaala at sa bawat tibok ng pusong, minahal nito ng tapat hanggang sa huli. Dahil kay Emilio, walang araw na lilipas na hindi niya ito aalalahanin sapagkat kahit maputi na ang kanyang buhok, ito pa rin ang mamahalin ng kanyang puso. Dear listeners, at dito na po nagwawakas ang kwento ng pag-iibigan ni Anik at Emilio. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine at naway makasama ko kayong muli sa mas marami pang kwento.